Noong araw na yon, nakatagpo ako ng isang Diyos. Tinanong ako ng Diyos kung pipiliin ko ba ang 750 na punto sa pagsusulit o 75 milyon. Kailangan pa bang pumili? Kahit isang segundo ng pag-aalinlangan ay kawalang-galang sa 75 milyon. Sino ang mag-aasikaso ng pagsusulit kung may 75 milyon na? Pero pinili ko pa rin ang 750 na puntos. Dahil noong araw bago ang pagsusulit, nakita ko ang isang post. Tanong ng mayari ng post, alin ang pipiliin, 75 milyon na cash o perfect score sa pagsusulit? Nang makita ko, isa na namang bobo na tanong. Kaya kaagad akong kumuha ng keyboard at nagumpisa ng magalit. Alam na alam lang ang pumili buong araw. Kung pipili ka, ibigay mo sa akin. Pero hindi ko inasahan na sinabi ng mayari ng post na subukan ko na lang. Nang makita ko yon, nahulog ako sa tawanan. Kailangan pa bang piliin ito? Ngayon, ang mga estudyanteng kolehiyo ay napakarami. Ang 75 milyon ay kayang magpatrabaho ng 1,000,000 estudyanteng kolehiyo para sa akin. Maliban kung kailangan kong makuha ang perfect score sa pagsusulit. Magandang maging top student din. Mabilis na tumugon muli ang mayari ng post. Basta't pipiliin mo. Dapat makakuha ng perfect score sa pagsusulit, at makakakuha pa ng bagong skill sa pag-solve ng mga problema. Ngunit hindi mo maaring sabihin sa iba. Kung hindi, mawawala ang kakayahan. Nakita ko na ang sinasabi niya ay sobrang mystical. Nagsalita ako ng isang pangungusap. Kung totoo man ito, pipiliin ko ang mataas na marka sa pagsusulit. Kung makakakuha ako ng pinakamataas na marka, ang mga ninuno ko'y tiyak na magdiriwang para sa akin. Pagkatapos, inilabas ko ang aking telepono. Nagsimula akong matulog. Hanggang sa kinabukasan nang ibigay ng guro ang pagsusulit. Tumingin lang ako ng isang sulyap. Bigla akong nayanig. Ang mga sagot sa mga tanong ay nagsimula ng sumabog mula sa aking isipan. Sa tamang salita, ang mga tanong na hindi ko alam dati. Ngayon, sa isang sulyap, ang tamang sagot ay lumitaw sa aking isipan. Pagkatapos ay pinigilan ko ang aking paghinga. Napansin kong ang aking sulat ay parang sulat ng aso. Ngayon, tila parang gawa ng isang calligrapher. Bigla akong kumurap. Tiyak na ito ay score sa papel. Kung hindi, kahit na may tamang sagot. Ang pagkopya sa papel ay tiyak na may bawas na 1 o 2 puntos. Kaya't sumagot ako ng mabilis at umalis sa silid ng pagsusulit. Upang subukan ang salitang ito, kinuha ko ang papel at lapis at isinulat ang 3 salita ko. Ang sulat ay nananatiling walang kapantay. Basta't sa isang magandang sulat na ito, maaari na akong maging sikat na calligrapher. Ang natuklasan na ito ay nagpasaya sa akin ng labis. Ang isang asignaturang ito sa wika ay nagbigay sa akin ng ganitong kahangahangang kakayahan. Yung 75 milyon ay parang walang halaga. Sa hapon, habang nag-exam sa matematika, patuloy na nag-excel ako. Ang bawat tanong ay may daan-daang solusyon sa aking isipan. Kahit na maraming solusyon ang lumampas sa aking kaalaman. Hindi ito mga solusyon na umiiral sa Blue Planet. Matapos ang pagsusulit sa matematika, ang silid ng pagsusulit ay puno ng mga daing. Diyos ko, kamakailan lang tinanong ko ang huling tanong. Iyon ay isang pahirap na tanong sa Advanced Mathematics. Ang grupo ng mga nagtanong ngayong taon ay tila abnormal. Sa mga susunod na pagsusulit, patuloy akong umuusad ng may sigla. Nakakuha ako ng maraming kakayahang makakapagbago sa mundo. Ako ang unang lumabas sa silid ng pagsusulit. Ang mga kaklase sa tabi ay nagulat. Si Zhao Yu, ibinigay niya ang blankong papel, di ba? At hindi ko pinansin ang mga bulong-bulungan. Ang naiwan sa silid ng pagsusulit ay isang misteryosong likod. 2 araw mamaya, sinasalamin ng libu-libong magagaling na guro ang kanilang mga papel sa harap ng computer. Ang leader ng team na bumabasa ng papel mula sa Timog Kanlurang China na si Chen Qiu ay nag-ikot. Patuloy niyang binibigyang diin na walang dapat na maling hatol. Dahil ang isang maling hatol ay maaaring makaapekto sa isang buhay ng bata. Di nagtagal matapos ang kanyang pagsasalita. Isang guro sa pagwawasto ang biglang tumayo. Agad na sinita ni Chen Qiu. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na dapat manahimik? Si Xia Chaksu, na responsable sa pagwawasto, ay may nakagugulat na mukha. Leader Chen, tingnan mo ito. Sa tingin ko, ito ay dapat na perpektong sanaysay. Agad na nagulat ang lahat. Nagsisimula pa lang at mayroon ng perpektong sanaysay. Mas pinansin ni Chen Qiu ang computer at nag-aral ng mabuti. Sa isang sulyap lamang, nagbago ang kanyang anyo. Ang sulat na ito ay talagang kahanga-hanga. Kahit na ang nilalaman ay parang dumi ng aso. Bibigyan ko pa rin siya ng 20 puntos. Tumingin muli sa nilalaman. Nagsimula si Chen Qiu na manginig sa takot. Ang estudyanteng ito ay gumamit lamang ng natirang salita. Ipinahayag ang mga dangal at kahihiyan ng China. Siya ay biglang sumigaw. Kaagad na iniulat. Maaaring ito ang unang perpektong isusulat ngayong taon. Ang komposisyon ay galing dito sa atin. Ilang araw pagkatapos, nagsimula ang pagsusuri ng mga papel sa matematika. Isang guro ang biglang nagulat. May problema ang papel ng pagsusulit. Lahat ng sagot ay tama. Ngunit hindi maintindihan ang paraan ng pag-solve. Muling naganap ang ganitong eksena habang sinusuri ang natitirang mga papel. Hanggang sa nailabas ang mga resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Totoo, perpekto ang aking marka at ako ang unang sa bansa. Isang bato ang nagpasiklab ng maraming alon. Ang mga kaklase ay lumuhod at sumigaw ng galit. Ang Diyos ay nagkamali. Ako, na parang estudyanteng di masyadong nag-aaral, ay tila biktima ng matinding kompetisyon ng mga matatalinong estudyante. Ngunit mas nagulat ang mga propesor ng pagsusuri ng mga papel kaysa sa mga kaklase. Hindi nila naiintindihan ang mga tanong sa matematika. Paano ko ba talagang nasagot ito? Walang ibang nakagawa ng ganitong solusyon sa buong mundo. Sa isang iglap, ang iba't ibang mga leader ay naglabas ng kanilang mga telepono. Nais na mauna sa ibang universidad na ibigay sa akin ang sulat ng pagtanggap. Sa pagkakataong ito, lalo pang naguluhan ang aking mga magulang. Nanay ng bata, nakapanood ka na ba ng balita? Isang fresh graduate na nagngangalang Chen Zi ang nakakuha ng perpektong score.
Siya ay may parehong pangalan at apelyido ng ating anak. Nang marinig ko ito, medyo natagilid akong lumabas ng kwarto. May posibilidad ba na ang taong ito na nagngangalang Chen Zi ay ako? Nang inilabas ko ang aking telepono para tingnan ang mga marka. Ang marka na 750 ay halos nakakasilaw sa kanilang mga mata. Naguluhan ang tatay ko ng matagal. Bigla siyang tumakbo palabas. Asa na? Tingnan kung sumabog na ang puntod ng ating angkan. Agad kong pinigilan ang dalawa. Sinabi ko rin sa kanila na hindi ako nagbabalak magtuloy sa kolehiyo. Dahil plano kong mag-exploit ng Bob. Nangaalipusta sa exam committee. Para mapataas nila ang antas ng hirap ng mga tanong. At saka ipinahayag na muling sasali ako sa college entrance exam sa susunod na taon. Para sa iba, ang college entrance exam ay para sa mga admission letter ng kolehiyo. Pero para sa akin, ang college entrance exam ay para sa sariling pagunlad. Basta makasali sa isang college entrance exam, makakakuha ka ng kaalaman sa agham na tumutugma sa mga tanong. Maging nangungunang matematiko o pisiko, bahagyang naaalala ang ilang mga walang kahihiyan na bansa. Upang pigilin ang aming pagangat, iba't ibang mga hakbang ng pagsasara ang ginamit. Kung maaari sanang ipakita ang mga teknolohiyang nakablock, lumabas ang paksa sa pagsusulit ng mataas na paaralan. Di ba't magiging madali na ang lahat? Siyempre, hindi dapat sabihin ito sa sinuman. Nang ako'y nangako na pagkatapos ng pagsusulit sa mataas na paaralan sa susunod na taon ay papasok ako sa kolehiyo. Dito lamang pumayag ang aking mga magulang sa aking ideya. Sa susunod na araw, isang malaking bilang ng mga mamamahayag ang pumunta. Nais nilang imbestigahan ang lahat ng may kaugnayan sa akin. Kasama rin ang mga leader mula sa ilang nangungunang unibersidad sa bansa. Hindi pa nagsimula ay nag-aaway na. Naghahanda na upang agawin ang mga estudyanteng magiging enrollee. Nang kami ng aking pamilya ay handang lumabas. Agad kaming nahulog sa nagumapaw na tao sa pintuan. Nagdagsaan ang mga leader. Pinaligiran ang aking mga magulang at nagbigay ng mga kondisyong hindi kapanipaniwala. Ang ilan ay may buong libreng tuition at maaari pang makilala. Ang ilan ay nagbibigay pa ng 30,000 na stipends bawat buwan. Si Xia Chaksu ay hindi rin nagpapatalo. Ipinahayag na bibigyan ako ng isang independent na laboratorio. Taon-taon ay 300,000 yuan na pondo para sa pananaliksik. At kahit napupunta ako sa kanilang Southwest College o hindi, ang perang ito ay laging naririto. Nang lumabas ang salitang ito, nagalala ang mga tao mula sa Zhu at Shengtang na mga universidad. Grabe, may masamang balak ka, ano? Kailangan pang pumili bago ibigay ang aming pera. Kaya't nagbitaw ka ng isang pahayag. Kahit na pumunta o hindi, bibigyan ng pera. Ngunit ang sumunod na sinabi ko ay, ang mga salitang iyon ay nagpalumpo sa lahat ng naroon. Mga guro, nakapagdesisyon na akong ulitin ang taon. Ang isip ng lahat ay umuugong. Ano bang sitwasyon ito? Para bang nakakaamoy ng malaking balita ang isang grupo ng mga mamamahayag. Sila'y nag-uunahan. Classmate Chen Zi, ano ang dahilan kung bakit mo iniwan ang universidad na ikaw ay may pinakamataas na marka? Napansin ko agad, ito ba ang hinihintay ng mga mamamahayag? Dahil masyadong madali ang mga tanong ng exam committee sa taong ito. Hindi ko pa nailabas ang kalahati ng aking kakayahan, ngunit nakuha ko na ang pinakamataas na marka. Ang panayam ay ipinalabas. Ang buong bansa ay nagumapaw sa galit. Lalo na sa mga estudyanteng mag-aaral ng pagsusulit sa ikalawang taon. Diretsong sinabihan ako na mag-trending. Siguro nagwawala na itong tao. Hindi ba pwedeng maging tao man lang? At ang mga eksperto ng grupo ng mga tagapaghanda ng tanong ay galit na galit. Hindi ba't sobrang yabang na nito? Akala ba nila ay ganoon lang ang kakayahan ng grupo ng mga tagapaghanda ng tanong? Matapos ang panayam, ang iba't ibang ahensya sa probinsya ay nagbigay sa akin ng premyong umabot sa 1.5 milyon. Matapos ipalabas ang balita, muli na namang sumabog ang opinyon ng publiko. Maraming netizen ang nagsabi na alam nila kung bakit hindi ako nag-aaral sa kolehiyo. Sa aking mga marka, kung magtataas ako muli ng pagsusulit sa susunod na taon, hindi ba't maaari akong kumita ng millions ng madali? Pero hindi ko pinansin ang mga troll sa internet. Dahil gusto kong makipag-date sa prinsesa ng paaralan na si Ying Wenwen. Nagkaroon kami ng lihim na damdamin sa isa't isa sa paaralan. Pero hindi siya pumayag dahil sa pagsusulit. Ngayon, ako na ang nangungunang estudyante sa pagsusulit. Kaya't natural na namin na kumpirma ang aming relasyon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Dumating na ang oras para sa ikalawang taon ng pagsusulit. Pagdating ko sa lugar ng pagsusulit, maraming mamamahayag ang nais makapanayam. Kamag-aral na si Chen Zi. Gaano mo inaasahang makuha sa iyong ikatlong pagsusulit? Umiti ako at umiling. Siguro kahit papaano, makakakuha ako ng perpektong score. Biglang natuwa ang reporter sa kanyang isipan. Naisip na niya kahit ang pamagat ng balita. Perpektong score ulit sa darating na pagsusulit, nagbigay siya ng malalakas na pahayag. Ang pangalawang reporter, agad siyang nagsalita. Pinukaw mo ang grupo ng mga tagapagsulit noong nakaraang taon. Nagalit ang mga eksperto ng husto. Ang mga tanong ngayong taon ay magiging mas mahirap kaysa noong nakaraang taon. Nagdulot ito ng maraming saloobin mula sa mga mag-aaral. Maaari bang itanong kung mayroong hindi pagkakaunawaan? Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko naman tinutukoy ang grupo ng mga tagapagsulit. Ang sinasabi ko ay ang mga narito ay mga basura. Ang mga reporter ay nalula. Ang batang ito ay talagang sobra ang kayabangan. At nakikita niyang may magandang babae sa aking tabi. Isang reporter ang biglang nagsalita. Maaari bang itanong, Ginoong Lu, sino ang magandang babae sa iyong tabi? Wala akong itinago. Hinawakan ni Xiaoting si Ying Wenwen. Malugod niyang sinabi na siya ang aking girlfriend. Talagang iniisip ng mga reporter na ang mga balitang pampaganda ay balita rin. Kinuha ang kamera at nagsimula ng kunan ng mga larawan. Basta't may ganitong larawan, ang bilang ng mga pag-click sa balita ay tiyak na tataas ng maraming porsyento. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagsusulit sa tamang oras. Ang mga naiisip ko ay perpektong napatunayan.
Basta't matapos kong basahin ang tanong, kusa nang lalabas ang mga sagot. At hindi ko na kailangang mag-alala na magkakamali. Nagpalit din ako ng estilo ng pagsusulat. Gayunpaman, ito ay sapat na upang maging isang natatanging estilo ng kaligrafiya. Paminsan-minsan, ang dalawang guro sa pagsusulit ay tumitingin sa akin. Nang makita nila akong masigasig na sumusulat ng walang pagpapahinga, hindi nila mapigilang maging kuryoso, kaya't sila ay tumayo. Nagsimula silang maglakbay sa buong silid pagsusulit. Nang makita nila ang aking papel sa pagsusulit, siya ay tila naakit ng lubos. Napapansin na naguguluhan. Isang binata na 19 taong gulang lang ang nagtataglay ng ganitong kaligrafiya. Ito na ba ang tawag sa henyo? Nang makita niya ang paksa ng aking sanaysay, doon lang niya nalaman ang lihim ng grupo ng mga nagbigay ng pagsusulit sa taong ito. Hinihingi subukan ng mga estudyante na ipagpatuloy ang kwento ng Red Mansion, at hindi bababa sa 600 salita. Ang guro sa pagsusulit ay fan din ng Red Mansion. Alam nila kung gaano kataas ang antas ng kahirapan. Walang bilang na tao ang sumubok na ipagpatuloy ang kwento. Hindi maihahambing sa orihinal, kulang ito sa maraming kahulugan. Nakita ko na kahit hindi ko inisip, nagsimula na akong sumulat. Ang kanyang mukha ay nagbago ng nagbago, hanggang sa kanyang sariling pagsasalaysay. Matapos punan ang pagsusulit, ang kanyang puso ay tila sinugat ng pusa. Walang tigil ang pangangati ng kanyang puso. Ang mga estudyanteng kumukuha ng pagsusulit ay nakita akong maaga nang isumite ang aking papel. Agad silang nag-rolling eyes. Bakit ito na namang kapansin-pansing bag? Kailangan bang magpanggap o mamamatay? Ilang araw pagkatapos, natapos na ang pagsusulit. Nagsimula nang magtrabaho ang grupo ng mga tagasuri. Ang mga guro ay naniniwala na wala silang kakayahan upang bigyan ako ng marka sa aking sanaysay. Wala silang magawa kundi iulat ito sa mga eksperto ng pagsusuri. Ang tanyag na manunulat na si Zhang Mengling ay nagalit nang makita ang aking pagsusulit. Ano ang nangyari sa ibabang bahagi? Napakalinaw na hindi ito natapos. Paano ito nagtatapos dito? Ang kanyang estado sa oras na ito ay tila handang kumain ng tao. Bilang isang batikang tagahanga ng Honglo, may pag-asa na makumpleto ang Honglo. Ngunit ang pagsusulit na ito ay nagbigay lamang ng kaunting papel. Mabilis siyang pinayuhan ni Chen Qiu mula sa marking team na huminahon. Ito ay hindi isang pag-aaral ng panitikan. Pagkatapos, maingat na tinanong si Zhang Mengling kung anong score ang angkop. Si Zhang Mengling ay walang lakas na bumagsak sa sofa. Sinabi niyang perpekto ang score. Matapos ang pagsusuri ng mga papel, lumabas ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Labis akong nagulat na muli akong naging top-notcher sa pambansang pagsusulit. Maraming netizen ang nagsabing may mga anomalya na dapat imbestigahan. Tungkol sa pagsusulat muli ng ganitong klase ng sanaysay sa Red Chamber. Paano posibleng may makakuha ng perpektong score? Humiling na ilabas ang aking sanaysay. Sa ganitong sitwasyon, ang kagawaran ng edukasyon ay agad na inilabas ang aking sanaysay. Nang lumabas ang artikulo, agad itong naibahagi sa iba't ibang platform. Nang makita ito ng mga netizen, silang lahat ay naguluhan. Ito ay isinulat ng isang 19 na taong gulang na kabataan. Maraming tagahanga ng Red Chamber ang nakiusap na gumawa ako ng karugtong. Matagal na nilang hinintay ang sandaling ito. Agad na nagbago ang opinyon sa online. Maraming tagahanga ng Red Chamber at mga kritiko ang nag-aaway. Hanggang sa lumabas ang mga mahilig sa sining ng calligraphy. Ang calligraphy na ito ay isang natatanging estilo na. Kung ito ay sa sinaunang panahon, tiyak na magkakaroon tayo ng isa pang dakilang manunulat. At ang nagpasigla sa pangyayaring ito ay, ang tagapangulo ng Red Mansion Dream Association na si Zhang Mengling ay dinala ang mga mamamahayag na dumating. Umaasa na maaari kong ipagpatuloy ang serye ng Red Mansion Dream, kahit anong halaga ng bayad sa manunulat. Dahil sa kasalukuyan, maliban sa akin, walang sinuman ang makakapagkumpleto talaga sa Red Mansion. Nakita ko ang ilang matatanda na naguguluhan para dito, kaya't nagpa siya akong tanggapin ito. Pagkatapos kunin ang papel at panulat, sa harap ng lahat, sinimulan kong sulatin mula sa ika-81 na bahagi hanggang sa wakas. Si Zhang Mengling ay parabang may hawak na napakahalagang kayamanan habang nakaupo sa gitna ng sofa. Ilathala na, pakisuyo, anong mga kondisyon? Tiyak na susubukan ng ating Red Mansion Association na matugunan. Ngunit ako'y kalmado at umiling. Ang isusulat ko ay para ipakita sa mga tao. Sundin na lang ang normal na proseso ng paglalathala ng libro. Gayunpaman, nais kong humingi sa iyo ng kaunting tulong. Si Zhang Mengling ay nasa magandang kalagayan sa oras na ito. Hayaan mo akong sabihin. Basta't kaya kong gawin. Tiyak na hindi ako tatanggi. Ngunit hindi niya inasahan na. Ang hinihingi ko ay na siya ang magbigay ng mensahe sa grupo ng mga tanong. Para sa mga tanong sa susunod na taon na pagsusulit, ilabas ang mga tanong na kasing hirap ng maaari. Si Zhang Mengling ay nakatitig sa akin. Parang gusto niyang magsalita ngunit tumigil. Ano ba talaga ang gusto mong gawin na kasing hirap ng tanong? Bakit kailangan talagang makipagtalo sa pagsusulit? Patuloy ang kanyang mga reklamo sa kanyang isip. Ngunit hindi niya ito masabi. Maaari lamang niyang ipahayag na susubukan niya. Pagkatapos, nagpa siya ang magkabilang panig na bilhin ang pagpapatuloy ng Red Mansion sa halagang 50 milyon. Kasabay nito, hiningi ko ang isang video na nagpapataas ng hirap ng pagsusulit. Sa isang iglap, nagsimula ang buong internet na umalipusta. Agad ding tumugon ang mga kaugnay na ahensya. Inusig nila ako na masyadong mapagmalaki, na hindi naiintindihan ang lawak ng dagat ng kaalaman. Ngunit hindi ko inasahan na makakalabas ang pagpapatuloy ng Red Mansion pagkatapos ng 3 araw. Agad itong naubos pagkabenta. Sa isang iglap parang isang malaking suntok. Agad na nagbigay daan sa pag-atake ng mga kritiko. At ang isa sa mga pinakamalaking higanteng pinansyal sa bansa, si Ying Tianxi ay hawak ang isang libro habang tahimik na umiiyak. Si Chen Zi, batang-bata pa. Ang isinulat ay talagang maganda. Agad pinakisuyuan ang sekretarya na alamin ang tungkol kay Chen Zi. Sandali lamang.
Nagpadala ang sekretarya ng isang video ng panayam. Nang makita ni Tianxi ang kanyang anak na si Ing Wenwen, sumisipa ang kanyang talukap at nakabuka ang kanyang bibig. Akala ng sekretarya sa tabi ay magagalit ang chairman. Di napigilang umatras. Pero si Tianxi ay nagsalita. Nasa ganitong estado na ang batang ito. Hindi man lang siya dumaan para batiin ang iyong biyenan. Pagkatapos, pinakisuyuan ang sekretarya na ayusin ang schedule para makilala ang kanyang anak na babae. Hindi nagtagal. Nag-dinner si Ing Wenwen at ang kanyang ama sa isang mamahaling hotel. Nagmukhang madilim ang mukha ni Tianxi. Si Chenzi ang iyong boyfriend, di ba? Agad nag-explain si Ing Wenwen tungkol sa pagiging dominante ng kanyang ama. Kung gaano ako kahusay. Kung gaano ako kasipag. Iniunat ni Tianxi ang kamay upang putulin ang usapan. Magtrabaho. Talagang dapat kang magpursige. Kung hindi, paano ka magiging karapat-dapat sa aking magandang manugang? Dapat mo na siyang tawaging asawa. Nakipag-usap. Si Ing Wenwen ay talagang naguguluhan. Ano ito? Huwag kang malito. Nagdala siya kay Ing Wenwen ng isang baso ng mainit na tubig at nag-roll ang kanyang mga mata. Hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Tama. Tinanggap ko na ang magandang manugang na ito. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Ipinahayag ni Ing Wenwen ang kanyang pagdududa at naging labis na maingat. Walang masabi si Tianxi. Talagang hindi dapat hayo ang mga babae. Parang humihiwalay ka sa pamilya, di ba? Bagamat tinanggap ko na ang manugang na ito. Pero nakuha na niya ang aking anak na babae. Hindi ba't dapat siyang magbigay ng kaunting regalo sa kanyang magiging biyenan? Anong klaseng regalo ang gusto mo? Wala rin naman. Basta, umubo si Tianxi. Hindi ba't sinulat niya ang karugtong ng Dream of the Red Chamber? Yung librong siya mismo ang sumulat. Maari mo ba itong ipadala sa akin? Ang unang reaksyon ni Ing Wenwen ay hindi mahirap. Alam niya kung anong klaseng tao siya. Siya ay malinaw na nakakaintindi. Siyempre, may halaga ako. Sabihin mo na lang kung okay ba. Nakaangat ang kanyang leg na sinabi ni Tianxi. At sinasabi ni Ing Wenwen na hindi siya makapagdesisyon at kailangan niyang magtanong sa akin. CJ, kaya magtanong ka. Agad na sumangayon si Tianxi. Nang makita niyang humarap siya at umalis, mabilis siyang nagsabi. Ano yon? Mas mabuti kung magiging maayos ang iyong asal. Huwag mo nang galitin ang aking magandang manugang. Agad na naramdaman ni Ing Ruchu na tiyak na hindi siya tunay na anak. Pagbalik sa bahay, sinabi sa akin ni Ing Ruchu ang bagay na ito. Nang marinig ko ito, ngumiti ako. Hindi ko akalain na nalaman pa rin ito ng tiyuhin. Tungkol sa Honglo, matagal ko na itong ibinigay sa'yo. Dahil naibigay na ito sa'yo, kanino man. Paano mo ito ihaayos, sa'yo na yan? Wala akong anumang opinyon. Niyakap ko si Ing Ruchu at dinala sa loob. Hinalikan ko siya sa aking mga bisig at saka ko sinabi. Talagang wala kang dahilan para ganyan. Tayo ay pantay. Hindi ba? Tamang pantay yan. Pero kailangan ko pa ring humingi ng iyong pahintulot. Huminga siya ng maluwag at bumalik ng halik. Pero ang pagsangayon mo ay napakaganda. Ngayon, wala na tayong pagitan. Pagkatapos, nagpunta kami ni Ing Ruchu upang makita ang mga manunulat. Sa simula, ayos naman. Biglang umubo ang biyenan. Ano yon? Kailan kayo mag-aasawa? Si Ing Wenwen ay kasalukuyang umiinom. Umaga na. Ang tsaa ay tumalsik kay Ing Tianxi. Bahala na. Medyo nalilito din ako. Alam kong ang biyenan ay nahulog sa akin nang hindi ko namamalayan. Pero hindi ko alam na ganito ito kagrabe. Tiyo, ninitin na kami. 6 na taon na kami. Ganon din. Tumingin ka sa isip ko. Pinaanan ni Tianxi ang kanyang noo. Hindi pa sapat ang edad. Pero pwede namang magdaos ng salo-salo. Kailan natin maimbitahan ang mga biyenan para magkita? Magtakda ng magandang araw at oras. Ayusin ang mga bagay-bagay. Kasalan. Si Ing Ruchu ay nagalala. Bakit kailangang magmadali sa pagpapakasal ng anak na babae? Kahit na gusto ko ng labis. Pero hindi mo pwedeng sabihin ganon bilang isang ama. Ngunit si Tianxi ay mahinang umiinog ng kamay sa kanya. Ipinapahiwatig na maghintay at huwag magpanik. Alam ko namang masama ang gawin ito. Pero bakit hindi pa itinatag ang napakagandang manugang na ito? Paano kung may mangyaring masama at may kumuha sa kanya? Sa narinig ko, hindi ko alam kung paano sasagutin. Kailangan kong subukang kalmahin ang masiglang biyenan. Nakahanap ako ng dahilan para dalhin si Welcome. At pagkatapos ng ilang sandali, muling inanunsyo ang mga resulta ng pagsusulit. Muli akong nakakuha ng perpektong score sa pagsusulit. Ang mga kilalang universidad ay lumapit sa akin ng may alok. Pero tinanggihan ko sila. Sinabi ko pa na sobrang dali ng mga tanong sa pagsusulit. Umaasa akong sa susunod na pagsusulit ay bibigyan ng kaunting hirap ang mga tanong ng mga eksperto. Dahil nais kong gamitin ang paraang ito upang matulungan ang bansa na malampasan ang mga kasalukuyang nakaharang na teknolohiya. Pero hindi ko maaaring sabihin ito. Kung hindi, mawawala ang aking espesyal na kakayahan. Dahil dito, maraming netizen ang nag-isip na ako ay sobrang mayabang. Pati ang iba ay nagpunta sa aking tahanan para makuha ang katotohanan. Pero naisip ko na ang aking pananaw ay lumawak na. Diretso kong inilabas ang pagsulat ng Dream of the Red Chamber. Bumili ako ng isang bilya sa halagang 50 milyon. Hindi nagmamalas ng mga bagay sa mundo. Hanggang sa lumabas ang isang napabigat na balita. Nawala ang eroplano ng SAI-739. 261 na pasahero mula sa tanggo ang nawawala. Habang tinitingnan ang balita, ikaw ay lihim na nagngangalit. Kung sana ay tulungan ng grupo ng mga tagalikha ng pagsusulit ang mga estudyante. Baka makakuha ako ng mga bagong kasanayan. Kung ang dami ng kaalaman ay mabilis na lumago. Hindi malamang na hindi malaman ang katotohanan. Matagpuan ang mga labi ng SAI-739 sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Mukhang imposibleng mangyari yon. Habang mas mahaba ang agwat ng oras. Lalong lumalabo ang mga pahiwatig. Habang tumataas ang kahirapan sa paghahanap. Sa huli, hindi na ito makakakuha ng resulta sa pamamagitan ng simpleng pagkalkula.
Maliban kung ang kaalaman na mayroon ka ay lampas na sa panahon na ito, o kaya naman kahit ang pagkakaroon ng mga teknolohiya tulad ng time machine. Mukhang medyo malayo iyon. Siya ay nahahabag sa kanyang kapalaran. Sa nakaraang buhay, siya ay labis na nag-aalala tungkol sa Ley 739. Sayang, sa wakas ay nabuhay muli. Ngunit kailangang pagdaanan muli ang ganitong pagkukulang. Ito ay talagang masakit. Hindi dahil siya ay labis na maawain, kundi ito ay pakikiramay. Sinasabing ang sakuna ay walang awa, ngunit ang tao ay may pakiramdam. Habang patuloy ang mga operasyon ng pagsagip, patuloy na dumarating ang iba't ibang balita. Ngunit maaaring mabigat, walang magandang balita. Maging ang mga impormasyon na maituturing na kapakipakinabang ay wala. Ilang araw pagkatapos, ayon sa sinasabi, ipinakita ng mga larawan mula sa satellite. May 2 piraso na nakita sa hinahanap na karagatan. Ang haba ay humigit kumulang 24 metro. Malaki ang sukat. At bukod sa malaking piraso, marami pang maliliit na piraso. Lahat ng ito ay nasa isang lugar. Ngunit hindi pa tiyak kung ito ay pag-ari ng nawawalang flight. Ang lokal na gobyerno ay nagpapadala ng mga eroplano at radar upang makakuha ng mas malinaw na mga imahe. Sa kinalabasan, ilang araw pagkatapos, nagdaos ng press conference ang lokal na gobyerno at sinabi, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa natagpuan o nakumpirma ang anumang labi na may kaugnayan sa eroplano. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang opisyal mula sa isang kumpanya ng paghahanap ang tiyak na nadetect ang 41 signal na nagmula sa black box ng nawawalang eroplano. Naniniwala akong talagang natagpuan na nila ang lokasyon ng labi, bagamat hindi pa ito inihayag ng gobyerno. Ngunit kung may magtatanong sa akin sa teknikal na aspeto, sila ba ay may sapat na impormasyon upang sabihin yon? Sasagutin ko ng malinaw. Nakakita sila ng magandang signal ng 4 beses. Lahat ay nasa tamang saklaw ng ingay. Hindi ito maaaring mula sa ibang bagay. Pero pagkatapos ng 10 araw, muling naglabas ng pagtanggi ang lokal na gobyerno. Ang mga kaugnay na barko ay nagsagawa na ng paghahanap sa 10,000 kilometro kwadrado ng ilalim ng dagat. Pero hanggang ngayon ay wala pang natagpuan. Ngunit magpapatuloy pa rin ang paghahanap. Ang Coordination Center ay regular na magbibigay ng update at makikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga tao sa eroplano. Patuloy ang paglabas ng mga balita. Pero wala talagang magandang balita. Kahit na tila magandang balita. Pagkalipas ng ilang araw, ngunit muli itong nagbigay ng pagkadismaya. Tila bawat pagkakataon na mukhang abot kamay ang pag-asa. Lahat ito ay tila nagdadala ng mas malalim na kawalang pag-asa sa mga tao. Mula sa anunsyo ng lokal na opisyal na itinutok ang lokasyon ng Ley 739, inaasahang matatapos ang paghahanap sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa malaking bilang ng mga komersyal na barko ay nakilahok sa paghahanap. Kasunod ng pagpapadala ng mga profesional na submarino, 10 beses nang pumasok sa tubig ngunit hindi natagpuan ang target. Hanggang 3 buwan na ang lumipas, wala pa ring nakuha. Hanggang dito, maraming mga koponan ng pagsagip ang bumalik. Tanging ang tanggong bansa at ang bansa ng Agila na lamang ang patuloy na naghahanap. Ngunit, matagal na ang panahon ngunit wala pa ring nakuha. Alam ng lahat, ang pag-asa na maibalik, patuloy pa ring lumalaban. Umaasa na lang na mahawakan ang isang tiyak na pag-asa. Mula sa labis na pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima, hanggang sa huli ng desisyon ng bansa ng Agila Air. Nagbigay ng 4 na riyal sa bawat biktima. At sa huli, hindi alam kung ilang tao ang nagsimulang magbanggit ng walang katuturan. 40 talim. Medyo mahal din. Ano, tao ka pa ba? Bumili ng 4 na riyal para sa iyong ulo. Sumasangayon ka. Sa usapan, hindi ba't ang Ley 739 ay tunay na lumipad sa ibang dimensyon? Kung hindi, imposible na maghanap ng ganito katagal at wala pa ring nakuha. Baka ang bansa ng Agila ay nag-aakusa ng ibang tao. Sila ay nagtatago. Sino ang makakahanap? Sa tingin ko, mas makatuwiran na lang. Huwag magduda ng labis sa ibang mga bansa. Mukhang talagang nalunod ito sa malalim na dagat. Napakahirap hanapin. Narinig ko ang isang bulong-bulungan. Sinasabi nila na ang piloto ay may sakit sa pag-iisip. Maaaring sinadyang niyang paandarin ang eroplano. Kasama ang lahat ng tao sa eroplano sa pagpapatiwakal. Napakasensasyonal ng balita mo. Mas sensasyonal pa kaysa sa mga kwentong bayan. Yung nauna, nagsabi kong huwag masyadong malisyoso sa paghuhula tungkol sa ibang bansa. Pasensya na. Para kay Eagle Sauce. Kung gaano ka kasama, ganyan din kalubha ang iyong mga hula. Kahit hindi pa ito sapat. Wala silang hindi kayang gawin. Wala silang bagay na hindi kayang gawin. Isang bag ng detergent. Gold poo. Sabihin natin ang tungkol sa Pobo Airlines 077. May problema ba ang modelong ito ng eroplano? Sinasabi nila na wala namang problema. Sino ang makakasiguro dito? Sakit ng ulo. Ang init ng anumang kaganapan ay unti-unting bumababa. Sa huli, ang mga tao ay babalik sa normal na buhay. Minsan naaalala lang ang pangyayaring ito. O kapag may ibang tao na nagbanggit, hindi may iwasang humikbi ng mahina. Mahigit 3 buwan na ang lumipas. Umalis ang tagsibol, pumasok ang taginit. Para bang lahat ay bumalik na sa normal. Sa araw na ito, ang mga departamento ng edukasyon ay nagdaos ng pulong tungkol sa taunang pagsusulit sa high school. Nagdaos ng internal na taunang pulong. Maraming leader mula sa Instituto ng Edukasyon at Pagsubok. Dumalo ang mga kawani sa pulong. Tinatag ang mga eksperto para sa paggawa ng mga katanungan ngayong taon. Kasabay ng listahan ng mga propesor. Nagbigay din ng ilang mahahalagang tagubilin. Ang mga tanong sa pagsusulit ay hindi dapat sunod-sunod. Dapat itong makasabay sa panahon. Dapat tumingin sa hinaharap. Dapat mabilis na umangkop sa mga kasalukuyang pangyayari. Dapat maging flexible. Ang antas ng hirap ng mga katanungan ay maaaring iangkop. Ang mga karaniwang tanong ay dapat nakatuon sa pagtanggap ng mga magagaling na estudyante. Ang kaunting bahagi ng mga tanong ay dapat gawing mas mahirap.
na may layuning pumili ng mga talento. Ngunit ang mga markang ito ay hindi dapat masyadong mataas. Hindi dapat makaapekto sa pagiging patas ng pagsusulit. Buwan, paggamit ng kakayahang umangkop ng answer sheets. Hindi na itinatakda ang bilang ng mga answer sheets na maaaring gamitin ng mga estudyante. Kung ang antas ng hirap ng mga tanong ay masyadong mataas. Kung kinakailangan, sa prinsipyo, maaring walang limitasyon sa pagdagdag ng bilang ng answer sheets. Upang matiyak na hindi na muling mangyayari, ang pagpapatuloy ng pagsusulat ng Red Mansions ay biglang natigil. Ang biglaang pagkaputol ng kabanata. Mukhang makatwiran ang mga maliliit na pagbabago. Ngunit, nang maiparating ang balita, nang malaman ito ng mga lokal na kawani, nagulat ang lahat, kaya ganito kalaki ang pagbabago sa mataas na pagsusulit ngayong taon. Matagal na panahon na hindi nagkaroon ng ganitong malaking prinsipyong pagbabago. Ito ay talagang magbabago sa estruktura ng pagsusulit. Ay, walang katapusang sagutan. Ilang trabaho ang madadagdagan para sa amin dito sa ibaba. Ang mga tao sa itaas talaga'y sumusugod. Lahat ay nakapagdesisyon na. Tunay na. Sa isang maliit na grupo ng ahensya ng edukasyon sa isang lugar. Ilang mga katrabaho ang naglalabas ng hinanakit. Sino ang nagsabi na hindi? Estruktura ng pagsusulit. Walang pakialam sa pagbabago ng marka. Ngunit ang walang katapusang sagutan. Totoong abala. Dahil lamang sa isang Chenzi. Isang Honglo. Ay. Ngunit may ilan ding hindi ito binibigyang halaga. Tumuto. Alam kong lahat ay nag-aalala. Ngunit huwag kayong magmadali. Sa totoo lang, kapag iniisip mo, hindi ito gaanong masakit. Sinasabing walang katapusang sagutan. Ngunit ang kondisyon ay kailangang matapos ng mga kalahok ang nakaraang sagutan. Ilan ang kayang tapusin ang sagutan? Tuturin yon. Pero sa ibang usapan, ito ay hindi lamang isang Chenzi. Isang problema ng Honglo na ito. Ang ibig mong sabihin ay, hindi mo pa ba naiintindihan? Huwag munang pag-usapan kung gaano kalaki ang impluensya ng Honglo. Gaano kabenta ang Honglo na isinulat niya? Sabihin na natin ang tungkol sa pagkakataong iyon. Gaano kalaki ang isiniwalat ni Chenzi? Lahat ng mga universidad, mga estudyante sa universidad, mga dalubhasa at propesor. Sino ang hindi maiinis? Sa tingin nila, wala silang pakialam. Nakaupo lang at pinapanood si Chenzi na nagpapanggap, na parang baliw. Ang mga universidad na ito, mga eksperto, tiyak na sila ang magtutulak mula sa likuran, at sa ilalim ng aming mga leader. Hindi rin ba mga tao mula sa mga universidad na ito? O maaaring sila mismo ay mga eksperto o propesor? Ang pagbabagong ito, hindi ba ito ay natural na nangyari? Kapag sinabi mo, oh, ang pagbabagong ito, marahil hindi alam kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho sa likuran. Talagang baliw itong si Chenzi. Karapat dapat din siyang ayusin. Tingnan natin kung paano siya makakakuha ng perpektong marka. Talagang nararapat. Walang dahilan na dagdagan ang aming trabaho. Totoo ito. Nang matapos ang usapan, lahat ay naging pagtuligsa kay Chenzi. Dapat siyang managot sa bagay na ito. Sa kabilang panig, isang villa, lahat ng eksperto sa grupo ng pagsusulit para sa mataas na paaralan. Professor, ang mga guro ay tinawag na. Isang leader mula sa Educational Examination Institute ay may hawak na tasa ng TSA. Umubo siya. Sinabi, naniniwala ako na alam ninyo ang mga pagbabago sa pagsusulit sa mataas na paaralan ngayong taon. Alam nyo na, di ba? Magbigay ng mga tanong. Sundin ang pinakabagong mga regulasyon. Sa susunod na panahon, parehong lumang patakaran. Kailangan ng lahat na manatili dito. Bawal makipag-ugnayan sa labas. Lahat ng kagamitan sa komunikasyon ay kailangang isumite. Hanggang matapos ang pagsusulit. Siyempre, ayon sa nakagawian, sasama rin ako sa inyo. Karamihan sa mga naririto ay mga matatandang kasama. Matagal nang magkakilala. Hindi na ako mag-aaksaya ng salita. Upang hindi na mabagot ang lahat. Huwag magpaliban. Ayon sa mga nakasaad na regulasyon, magbigay ng mga tanong ng maayos. Susunod, hayaan ang mga pinuno ng bawat asignatura na mamuno sa pagbuo ng mga tanong. Naniniwala akong tiyak na magagawa ninyong maayos ang misyon. Matapos sabihin, umalis ang leader na naglalakad. Nagiwan siya ng grupo ng mga eksperto at propesor na nakatitig. Ang namumuno ay si Zhang Mengling, Qin Zhengguo, Wu Zhenjun at ang tatlong iba pang mga leader ng grupo. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig sa isa't isa, itinaas ni Wu Zhenjun ang kanyang manggas. Siya ang unang nagsalita. Una, ibalik. Mukhang maraming tao ang nagtatrabaho sa likod. Mahirap makakita ng isang taon na agwat. Ganito kalaki ang pagbabago sa pagsusulit. Sino ang dapat sisihin? Hindi ba't dahil sa sobrang yabang ng batang iyon? Wala pang nagturo sa kanya. Tunay na. Umismid si Qin Zhengguo. Sa taong ito, may utos tayo mula sa itaas. Kailangan siyang parusahan. Tingnan nyo, hindi ko kayang makahugot ng ilang mahihirap na tanong para sa batang iyon. Butil. Tumango si Wu Zhen. Ibang mga leader ng grupo. Professor. Sila rin ay sumangayon. Sino ang nagsabing hindi? Siya na ang nagmura sa lahat sa atin. Kung siya ay bibigyan muli ng mataas na marka, hindi ba't magmumukha tayong walang kakayahan? Ganun na, kailangan siyang parusahan ng husto. Para malaman niya kung bakit ang mga bulaklak ay ganito kapula. Habang nag-uusap, nag-aalab ang damdamin ng grupo. Akala ko sila ang nangunguna sa bansa. Hindi na mahalaga ang milyon-milyong mga estudyante. Nakatuon lamang kay Chenzi. Naghuhunas ng mga kutsilyo laban kay Chenzi. Tanging si Zhang Mengling ang mumudngod. Pati ba ito ay saklaw din ng pagkakataong ito? Pare-pareho na tayong matatanda. Matagumpay na at tanyag. Bakit pa tayo makikipagtalo sa isang bata na nasa 10 at 20 taong gulang? Sa halip ay tila napakaliit ng isip. Agad na lumingon si Wu Zhenjun. Tumahimik ka. Huwag magsalita. Ikaw, matandang traidor. Isang Red Mansion lang. Yung batang iyon, binili ka na, hindi ba? Magandang salita para sa kanya. Bakit hindi mo iniisip ang iyong alma mater?
Isipin mo ang lahat ng unibersidad. Isipin mo ang mga kabataan sa hinaharap. Kahit anuman ang kanyang mga kakayahan. Ang hangin na ito ay hindi dapat lumakas. Kung hindi, paano na ang mga estudyanteng iyon sa hinaharap na matututo sa kanya? Kaya't, kailangan siyang harapin. Pinausok ni Qin Zhengguo ang mesa. Nagalit, ang kanyang balbas ay nanginginig. Kailangan siyang harapin. Perpekto. Tiyak na hindi. Sige na. Sinasabi ko lang ang totoo. At tinawag niyo akong traidor. Tinanong ni Zhang Mengling. CJ, gawin niyo kung ano ang gusto ninyo. Noong nakaraang taon, ginawa na ng aming grupo sa wika ang aming makakaya. At ito ay napatunayan. Hindi mahirap ang wika para sa batang iyon. Sa sunod-sunod na pagsusulat ng Honglo, nakakakuha siya ng perpektong marka. Ano pang mahihirap na tanong ang maaari naming ilabas? Kaya't nagbigay na kami ng puwang. Magsagawa na tayo ng normal. Gawin niyo ang gusto ninyo. Basta pagdating ng oras na magmumura ang mga estudyante. Hindi naman nila minumura ang grupo namin sa wika. Ngayon, wala talagang opinyon si Zhang Mengling kay Chen Zi. Umamin siya. Mayroong amoy ng pagmamahal sa loob. Gustong-gusto niya ang Honglo. Kaya't natural na wala siyang negatibong damdamin kay Chen Zi. Ang iba ay mayroon. Hindi niya na maipapangako. Ngunit kasabay nito, sinasalamin niya. Hindi lamang dahil sa ang Honglu ay humihiling na bigyang pansin si Chen Zi. Kundi, sobrang wala na talagang paraan ang grupo namin sa wika. Ano pang magagawa? Sige, magbigay tayo. Siya ay ang leader ng grupo ng mga tanong sa wika sa ibang bansa na nagwika ng walang magawa. Kami ay maaari lamang gumawa ng normal na mga tanong. Pamamaraan ng kontribusyon. Ang mga ganitong asignatura ng wika. Ano pa ang magagawa? Gaano ba talaga kahirap ang mga ito? Naayos na niya ang Red Mansion. At batay sa kanyang mga nakaraang kakayahan. Kahit nahayaan kong isalin niya ang mga klasikal na akda. Mga taludtod. Nakakaya niya itong ayusin ng perpekto. Wala kaming magagawa sa kanya sa mga asignaturang ito ng wika. Kung walang aberya, ang aming grupong banyagang wika, dapat ay masisira na rin. Hindi ito maayos. Ang problema ng mga asignaturang wika ay nandyan. Mababa ang ibabang limitasyon. Mataas ang itaas na limitasyon. Pero kung ang kabilang panig ay lumampas na sa itaas na limitasyon, nais na pasukin siya sa hirap. Impossible iyon. Nandoon ang itaas na limitasyon. Gusto mo bang subukan ng isang may kakayahang maging isang dakilang manunulat sa kasaysayan? Pakiusap, sumulat ka ng isang tula. Mga tanong tulad ng isang tula ang nabukit sa buong tangi. Hindi ito nakakabaliw. Matematika. Ngunit iba ang mga asignaturang agham. Mataas ang ibabang limitasyon. Itaas na limitasyon. Paumanhin, walang itaas na limitasyon. Noong nakaraang taon ay hindi kita naayos. Ngayong taon ay ilalabas namin ang mas mahihirap na tanong. Walang katapusan. Kayang makagawa ng lahat ng mahihirap na tanong. Sige na. Sige, ibibigay ko sa iyo ang matematikal na hula. Tungkol sa iba't ibang teoryang hindi pa napatunayan. Kahulugan. Sa ganitong konteksto, ang pangkat ng banyagang wika ay nagpasabing nagbigay sigla na rin. Mag-enjoy kayo. Umalis na ang grupo ng wika. Mag-aral na lamang ng sarili. Pumunta sa paglikha ng mga tanong. Nagtinginan ang ibang mga pinuno. Tumango ng walang magawa. Walang magagawa. Magkakaiba ang mga asignatura. Ugnayan. Gaya ng sinabi. Ang problema ay hindi sa dami. Isang tanong lang ang sapat na. Basta't kaya siyang mahirapan ay okay na. Hindi naman kailangan na lahat tayo ay magbigay ng super hirap na tanong. Wala pa siyang karapatan dyan. Susunod, pag-usapan natin. Paano natin siya ayusin? Ano ang gagawin natin sa kanya? Nang matapos si Wu Jianjun sa kanyang sinabi, agad na nagsimula ang lahat na mag-usap. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinuno ng pangkat ng biolohiya, si Kang Ji, ay nagtaas ng kamay. Mga kaibigan, may tanong ako. Ang mga kahilingan sa itaas ay gumawa ng mga tanong na nakasunod sa kasalukuyang mga kaganapan. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Nagsimula silang mag-isip ng paraan para kay Chen Zi. Sa isang iglap talagang nakalimutan nila ito. Nakasunod sa kasalukuyang mga kaganapan. Nagtinginan sila sa isa't isa. Matagal na nag-isip. Bigla, tumawa ng 3 beses si Wu Jianjun. Hahaha, nakuha na. Tiyak na nakasunod sa mga kaganapan. At walang sinuman. Ang makakapansin na kami ay nakatuon kay Xiaoyu. Isang lamang ang bibilhin. At magagawa nitong talunin ang batang iyon ng perpekto. Tiyak na hindi siya makakakuha ng perpektong marka. Siya'y nanumpa ng may paninindigan. Ganap, masaya-masaya. Naniniwala. Ano ang naiisip mo? Nagtataka si Qin Zhengguo. Bakit bigla na lang nagalit ang matandang ito? Napakakumpiyansa. Huwag na kayong makialam. Hayaan niyong magbigay ako ng konting suspense. Sabi ni Wu Jianjun na may kakaibang ngiti. Sa kahon. Basta normal lang ang mga tanong niyo. Konting mas mahirap na tanong ay sapat na. Okay lang na makakuha siya ng perpektong marka sa inyo. Dahil dito sa aking pagsubok, tiyak na hindi siya makakapasa. Ilalagay ko ang sinasabi ko dito. Kung siya man ay makakapasa sa aking pagsusulit, isusulat ko ang pangalan ko ng baliktad. Samaan niyo ako, mga nasa grupo ng pisika. Magbigay ng mga tanong. Si Wu Jianjun ay masigasig. Isang malaking galaw, agad niyang dinala ang mga tao. Naghahanda na gumawa ng mga bagay. Naiwang nakatitig na may malaking mata si Qin Zhengguo at iba pa. Itong si Lao Wu, sa kabila ng kanyang edad, ay tindi pa rin. Ang ugali niya ay sobrang padalos-dalos. Kung padalos-dalos siya o hindi, hindi ko alam. Ang taong to ay talagang nakakainis sa kanyang mga palaisipan. Gusto kong saktan siya. Hay! Wala namang dahilan para dyan. Magpakalma. Ang pag-ako niya sa bagay na ito ay mabuti para sa atin. Hindi na tayo mahihirapan, hindi ba? Huwag mong sabihin. Totoo nga yan. Pero, hindi siya magkukulang, di ba? Dapat hindi, di ba? Napaka-confident niya na. Sa lalong madaling panahon, ang mga reforma sa pagsusulit ay ilalabas.
Hindi alam kung gaano karaming mga netizens ang nagpapahayag ng kasiyahan. Lalo na ang mga estudyanteng kolehiyo. Mas excited pa sila na parang di na kayang pigilin ang pagsasayaw at pagawit. Makikita ng lahat, ang ikalawang bahagi ng reformang ito. Ito ay tiyak na laban kay Chenzi. Ikaw ba'y hindi nagmamataas? Hindi mo ba inisip? Kung hindi, magbigay ng ilang pagsubok. Kahit na 0.1 lang, okay na. Hindi ka ba sobrang mayabang na parang sinasabi mo na walang ibang tao? Maaaring mahirapan ka ba sa tanong? Ngayon, ang opisyal ay kumikilos na para parusahan ka. Tingnan natin kung wala ka pa ring pakialam. Tayo nga ay talagang napatawa. Si Chenzi ay hindi pa rin nakikipag-usap sa kanila. Halos magka-autismo na sila sa gulat. Unti-unting dumidilim ang gabi. Si Chenzi ay umusok ng sigarilyo pagkatapos. Masaya siya. Si Ing Wenwen ay nagsiscroll sa kanyang telepono. Biglang may sumigaw. Nagbago ang pagsusulit ngayong taon. Mukhang mataas ang magiging antas ng hirap. Hindi may iwasan na siya'y nag-aalala. Umilaw ang mga mata ni Chenzi. Labis ang saya. May ganitong magandang balita. Saan? Tumingin ako. Si Ing Wenwen ay kumikindat ang mga mata. Habang ibinibigay ang telepono kay Chenzi. Medyo naguguluhan. Magandang balita. Talaga bang hindi ka nag-aalala? Ganito ka kakumpiyansa. Sabi ko, gustong-gusto ko ito. May nangyari sa puso niya. Pumasok siya sa kumot at nagsimula ng manigarilyo. Pagkatapos ng ilang sandali, ang maliit na sigarilyo ay naging malaking sigaro. Ang mga mata ni Chenzi ay kislap na kislap. Masigla ang katawan at isipan. Ito ay talagang magandang balita. Siya ay lihim na nagmamalaki. Ang interview noong nakaraang taon ay talagang umubra. Hindi na sayang ang aking kayabangan. Nababalaan ako ng hindi alam kung ilang tao. Pati na rin ako ay nagang offline. Ang taong ito ay biglang ibinangon ang kumot ng aircon. Hinahaplos ang maitim na buhok ni Ing Wenwen. Ang aking pakiramdam ay napakaganda. Ang oras ay lumilipas. Sa hindi ko namamalayang paraan. Dumating ang taginit. Ang pagsusulit sa mataas na paaralan sa Taogo 5013. Nagsimula na. Si Chenzi ay nakataas ang ulo at nakatitig. Naglalakad siya ng may tiwala papasok sa silid-aralan. Sa kanyang pagdaan, halos lahat ay kusang nagbigay daan sa kanya. Ang malaking pasukan ng silid-aralan. Siya lamang ang makakapasok ng walang hadlang. Sa ngayon, ang reputasyon ni Chenzi ay napakalaki. Bagaman halos lahat ay pambatikos. Pero ang pambatikos ay pangalan din. May ilan din gustong makipag-ugnayan. Diretsong lalapit para magpahayag. Ngunit sa isang iglap, napagtanto kong hindi ito magandang gawin. Hindi dapat ganito ang gawin. Kung sakaling lumapit ako, at nakipagtalastasan kay Chenzi, ang mga malalayong tao ay hindi nakarinig. Paano kung akalain nilang ako ay kasabwat ni Chenzi? Pagkatapos noon, hindi pa ako pinagsasalitaan ng mga tao. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-risk. Nandoon na siya sa bundok. Kumpanya. Sa isip nila, sinisiraan ako. Nakakaawa. Ang taong ito ay talagang mapera. Ngunit sa sandaling iyon, dahil lang sa kanya, na-reform na ang pagsusulit sa kolehiyo. Taong ito, hindi ko alam kung gaano karaming mahihirap na tanong. Marka, sa paglalakbay na ito, kahit na napakadali. Ngunit ang matatalas na tingin ng mga estudyante sa kaliwa at kanan. Ngunit talagang naramdaman ni Chenzi. Pero, gusto niyang tumawa. Bakit ang laki ng mga mata niyo? Akala niyo ba natatakot ako sa inyo? O akala niyo'y iglid ako o anuman? Titigan niyo ako. Habang mas titigan niyo ako, habang mas galit kayo, mas masaya ako. Habang lalong dumadami ang inyong galit, nagiging sanhi ito ng inyong galit. Bilog, naghanda na ako ng matagal na. Sa pakikibaka at mga plano, baka sa loob ng ilang dekada, isa sa inyo, magiging bahagi ng grupo na bumubuo ng mga tanong sa mataas na pagsusulit. Aktibo pa rin ako sa larangan ng pagsusulit. Kaya't, tandaan niyo ng mabuti ang araw na ito. Tandaan niyo ang galit niyo sa akin. Pagkatapos, naging walang hanggan ang puot. Salakayin mo ako sa pagsusulit. Pumasok sa eksaminasyon. Si Chenzi ay masugid na nagkikiskisan ng kanyang mga braso. Napakapasya nito. Ang buong katawan ay may goosebumps. Talaga bang lumampas na ako sa tamang edad para dito? Natagpuan ng taong ito ang kanyang upuan. Isang palihim na tawa. Unti-unti, ang mga kandidatong nag-examine ay pumasok ng paisa-isa. Dumating din ang guro na nagbabantay. Sunod ay ang pamamahagi ng mga pagsusulit. Ngunit, kahit na ito ay mga examinee o mga proktor ng pagsusulit, ang tingin nila kay Chenzi, medyo may pagka-nervyos. Hindi rin pinansin ni Chenzi. Isulat ng maayos ang pangalan. Matapos ang numero ng pagsusulit, diretsong nagsimula sa mga tanong. Ang mga tanong sa unahan ng wika, madali at masining na pagsusulat, napakabilis. Ngunit, matapos maunawaan ang paksa ng sanaysay, si Chenzi ay talagang nabigo. Ganito lang, buwig ng sitaw at karne ng goma. Ang sanaysay na ito ay hindi madaling isulat. Pero ang hirap ay ganun lang. Kami na may golden finger. Walang problema sa full score. Ngunit ang pinakamahalaga ay, ganito na bagay. Wala akong makuha kahit kaunting lana. Hindi tama. Hindi naman ako talagang walang makuha. Isa na namang uri ng nangungunang kaligrapiya. Ayos na rin yon. Maraming kasanayan ay hindi nakakabigat. Pero hindi maiiwasan na may mga hindi magagamit. Pero, may kakaiba. Siya ay puno ng pagkamangha. Ano na nangyari sa sinabing pagbabago? Ano na nangyari sa sinabing sunod-sunod na hirap? Ano na nangyari sa sinabing kasabay ng mga kaganapan? Ano na nangyari sa sinabing pagpili ng mga talento? Dapat ay may sunod-sunod na antas ang mga marka. Walang pagkakaiba sa mga nakaraang taon para sa kanila. Nag-aaway. Hindi ko maintindihan. Kumain lang ako ng kaunti kasama si Ing Wenwen noong tanghali. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang matematika ng hapon, si Chenzi ay muling puno ng pag-asa. Subalit ang naantay ay hanggang sa dismaya pa rin. Ano ba? Ang hirap ng matematika na ito. Kaunti lang ang mas mataas kumpara sa nakaraang taon.
Kahit mas mababa pa kumpara sa nakaraang taon. Ang reformang ito, ano bang klaseng reforma ito? Ano na? Ito ay parang binabaliwala ako. O kaya naman ay ayaw akong pansinin ng mga nagbabalangkas ng tanong. Palakasin mo, kung ganyan ang laro ninyo, paano ko pa ipeperpekto ito? Si Chen Zi ay na-stress na, kahit na bahagi ng plano. Siguro abot ng 3 o 5 taon o kahit 10 o 8 taon. Ang mga tanong ay nasa normal na saklaw. Pero ako ay naglabas ng malaking hakbang noong nakaraang taon. Nangako ako ng matindi. Ngunit ngayong taon, parang nag-aalay lang kayo sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, kahit na maghintay ng 10 taon o 20 taon, hindi ko sigurado kung maaabot ko ang aking inaasam. Laging isang bahagi ng kasiyahan. Siya ay nabanat ang puso, nakaramdam ng malas. Ito ay hindi magandang balita. Pero mabuti na lang, nang sumunod na araw, nakita niya sa pagsusulit na pisika, ang isang mahirap na tanong, at ito ay isang tanong na hindi nasagot kahit 0 taon na. Isang unresolved question. Ipagpalagay na bumagsak na ang 739. Mangyaring subukan gamitin ang inyong kaalaman sa pisika upang suriin ang lugar ng pagbagsak ng 739. Ang tanong na ito ay karagdagang tanong. Isa lamang ang puntos. Karagdagang impormasyon. Ang 739 na eroplano ay akma para sa Eagle Airlines. Sa ikaan ng ating kalendaryo ng agrikultura, ito ay ang ika-6 na araw ng unang buwan. Mula sa paliparan ng kabisera ng Eagle Country patungo sa paliparan ng Kyoto, Tang Country. Ang eroplano ng Eagle Airlines 739 ay mayroong 360 na pasahero. Sa mga ito, 261 ang mga pasahero mula sa Tang Country, at 2 tao mula sa grupo. Pagkalipas ng mahigit 1 oras at 30 minuto, nakumpirma ang pagkawala ng komunikasyon. Paalala, mangyaring batay sa direksyon ng paglipad ng nawawalang eroplano. Bilis at oras ng pagkawala. Kalkulahin ang lugar ng pagbagsak. Maliban kay Chen Zi, lahat ng mga mag-aaral na nakakita sa katanungang ito, ay naramdaman ang pangangalit ng anit. Tanging si Chen Zi lamang ang nagalak ng labis. Mabuti na lang, ayos lang naman. Ang reforma ay totoo. May mga mahihirap na tanong din. Ngunit, nakatago lang dito, o nakikipaglaro ka pa rin sa akin ng ganitong paraan. Ang mga mahihirap na tanong ay hindi nasa dami. Sapat upang magtagumpay. Kulay, ang tanong na ito, ang mga baraha ay dapat ilabas ng maayos. Pagkatapos ng maikling kasiyahan, siya ay nagpakumbaba sa kanyang isipan. Tahimik na nagbuntong hininga. Sakto lang, maaari niyang gamitin ang kanyang ginto sa daliri upang mahanap ang 739. Kahit na ang mahanap lamang ang mga labi o mga piraso ng tela. Sa pinakamasamang senaryo, maaari itong magbigay ng paliwanag sa mga pamilya ng mga biktima upang malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Sariling mga kaanak, saan na ba talaga siya umalis sa mundo? Ang mga biglang pumasok na impormasyon sa isip. Ang dami. Nang kanyang iwanan ang mga walang kabuluhang iniisip, natuklasan ang mga biglang pumasok na impormasyon sa isip. Kaalaman, talagang maaaring ilarawan na parang napakalaking dami. Marami pang mga teknolohiya. Nang kanyang simpleng subukan alalahanin ang mga kaalamang ito, nakakunot ang noo sa gulat. Subbong dagat, makabagong teknolohiya sa paggawa ng subong dagat at kaugnay na impormasyon, pati na rin ang mga bagong uri ng materyales. Nahirapan, pati ang mga teknolohiya sa paggawa ng kaugnay na kagamitan. Impormasyon, lahat ng detalye ay nandoon. Ito ba ay para ipamudmod sa akin ang paggawa ng subong dagat o ano? At saka, pinakamalalim na antas ng pagkalubog ay 2 antas. Hindi, ang pinakamalalim na bangin ng Mulan Star ay may 2,000 metro na ganito ka-exaggerate na datos ba? Meron pang meron. Ano naman itong bagong uri ng kagamitan sa ilaw sa ilalim ng tubig? Sa loob ng 20 metro, ang epektibong saklaw ng ilaw ay 3,000 metro kwadrado. Bagong uri ng signal transmission device. Paglipat ng signal sa ilalim ng 20 metro, walang delay sa pagtanggap. Sa sandaling ito, si Chen Zi ay punong-puno ang isip ng mga tanong. Ano ba ito at ano ang koneksyon nito? Tinanong ng iba kung nasaan ang 739. Binibigyan mo ako ng ganitong karaming teknolohiya. Pero, talaga namang napakaganda nito. Ang wave na ito, malaking kita. At saka, ang tiyak na lokasyon ng 739 ay nasa isip ko. Mayroon na ring sagot, ang Georgia Trench. Isang oceanographer na pinangalan ng Georgia. Ang unang nakatuklas ng pagkakaroon at lalim nito, kaya't pinangalanan ito sa kanyang pangalan. Ito ay ang karagatang Pasipiko, at maging ang pinakamalalim na trench sa buong planeta Melan. Sinasabing ang pinakamalalim na bahagi ay higit sa 20,000 metro. Sa kasalukuyan, may tuturing na isang zone na ipinagbabawal sa mga tao. Matapos lahat, ang kasalukuyang mga manned submarines ay makapagbaba lamang ng mga 700 o 800 metro, 20,000 metro sa ilalim ng dagat. Ang kasalukuyang teknolohiya at kagamitan ay hindi kayang makapagpadala ng tao para mag-imbestiga. At ayon sa mga sagot na aking natanggap, sa kasalukuyan, ang I-739 ay nasa ilalim ng Georgia Trench. Sa ibang salita, ito ay unti-unting lumulubog sa 20,000 metro sa ilalim ng dagat o kahit na mas malalim pa. Hindi nakakapagtaka na kahit anong hanap, hindi ito matatagpuan. Lahat ay tumakbo na sa lugar na ipinagbabawal sa tao. Saan ba natin ito matatagpuan? Bagamat sa nakaraang buhay, hindi ako masyadong pamilyar sa datos na ito. Pero ayon sa mga balitang minsan kong nakikita, mukhang kahit na 15 taon na ang nakakalipas. Noong mga taong 502, ang pinakamalalim na naabot ng manned submersibles ay mga 10,000 metro lang. Nakakapagtaka kung ito ay matatagpuan. Medyo umuugoy ang labi ni Chen Zi.
Habang isinusulat ang sagot, biglang napansin ang hindi tama. Mukhang nakakapinsala itong tanong. Dahil walang standard na sagot, biglang naintindihan niya, paano makakakuha ng puntos sa tanong na ito? Kahit na ang sagot ay tama o mali, hindi ito makakakuha ng puntos. O masasabi natin, hindi mo makakakuha ng buo o isang puntos. Dahil sa ngayon, wala pang tiyak na konklusyon. Kahit na isulat mo ang proseso ng pagsusuri ng napakamahusay at lohikal. Marahil, ang pinakamataas na puntos na makakamit ay isa o dalawa. Dahil kung sakaling makuha, kung makuha ang koordinato ng say 739, paano nga ba, 4 na buwan na ang lumipas pero hindi pa rin matagpuan. Kaya, kahit gaano pa kaganda ang pagkakakompute, hindi mo pa rin makukuha ang buong puntos. At hindi mo rin makukuha para sa sarili mo. Dahil hindi ko na isulat ang proseso ng pagkalkula. Direkta kong isinulat ang sagot. Dahil ang metodong ito ng sagot ay napatunayan. Malamang ay magkakaroon ng puntos. Lumitaw ang paradodya. Alam ko na ito ay tamang sagot na may pinakamataas na puntos. Ito ang tamang sagot. Pero ang mga taong nagmamarka ay hindi alam. Walang paraan upang patunayan. At hindi ko na naisulat ang proseso ng pagpapatunay. Teorya, mga formula at iba pa. Siyempre, hindi ako bibigyan ng puntos. Kahit paano ko ito isulat. Sa tanong na ito, hindi ko makakamit ang pinakamataas na puntos. Hindi makakakuha ng full score. Ang aking 100% score sa pagsusulit na ito. Hindi ba't ang kasanayan sa batas ng sanhi at bunga ay nasira? Ang kasanayan sa batas ng sanhi at bunga ay nagdulot ng krisis sa tiwala. Kaya, makakakuha ba ako ng pinakamataas na puntos? O hindi ko makakakuha? Kung hindi ko makuha, kahit alam ko ang tamang sagot. Alam ko kung nasaan ang say 739. Pero, sa lahat ng paraan, hindi ko nakuha ang pinakamataas na puntos. Paano ito dapat ayusin? At B. Huminto si Chen Zi sa pagsusulat. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya, ibibigay ko ang mga teknolohiyang pambihira. Biglang naunawaan niya. Kaya pala. Kaya lang. Mga pangalan ng teknolohiya. Sobrang palpak naman ng pagkaka-assign. Ang tamad naman ng ganito. Idagdag na lang ang bagong uri sa unahan ng pangalan. Pero sa kabila ng lahat, kung tama ang hinala ko, sa loob ng ilang oras, mukhang may mga abala. Ngunit, at sulit naman, kung para sa mga biktima ng IA 739 man, o para sa sarili man, ang mga teknolohiyang ito, sa huli kailangan itong lumitaw. Huminga siya ng malalim, hindi na siya naguguluhan at nalilito. Ang mga mata niya ay muling nagningning. Ang bugso na ito, hindi sayang. Ngunit, sino ba talaga ang may kagagawan ng ganitong mga tanong na hindi ma-verify? Kung hindi lang matalino ang isip ko, tiyak na mawawasak ang aking mito. Sa lalong madaling panahon, natapos na ang pagsusulit sa taong ito. Lahat ng mga estudyanteng kumuha ng exam ay nakahinga ng maluwag. Nakatagilid sa saya. Natakot ako. Akala ko maraming mahihirap na tanong ngayong taon. Hindi ko inasahan na lahat ay nasa normal na antas. Karamihan ay nasa normal na antas. Ang tanging tanong na medyo lampas sa saklaw ay yung IA 739. Pero ito ay sumusunod sa kasalukuyan. At ito ay umuuko pa lamang ng isang puntos. Wala namang malaking problema. Sa totoo lang, hindi pa natagpuan ang IA 739. Baka gusto nilang gamitin kami ng mga estudyante. Para malaman kung nasaan talaga ang say 739. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka naman siguro naniniwala na ang galing-galing mo, di ba? Hindi kayang bilangin ng napakaraming eksperto sa buong mundo. Hindi mahanap. Kami na isang grupo ng mga estudyante sa 2 taon. Gusto pang malaman ang tamang lokasyon. Isang magandang pag-iisip. Tama rin naman. Hahaha. Bigla akong napatawa. Anong pinagtatawanan mo? Siyempre, maganda ang pagkakabuo ng tanong na ito. Kasabay ng mga usapan ng mga mag-aaral sa pagsusulit. Unti-unti ring nauunawaan ng iba ang mga tanong para sa pagsusulit sa taong ito. Nang malaman na may tanong na IA 739, ang mga tao na hindi nasisiyahan kay Chen Zi, natawa. Maganda ang pagkakabuo ng tanong na ito. Gusto kong purihin ang grupo na gumawa ng tanong. Kailangan talagang purihin, kailangan talagang malakas. Napakapuri. Hahaha. Napatawa mo ako. Noon, mahihirap ang mga tanong ng grupo na ito. Lahat ng babae sa pamilya ay tinatanong ng mabuti. Pero sa taong ito, lahat ay nagpupuri. Hindi pa dahil masyado nang mayabang si Chen Zi. Tingin ko, paano siya makakakuha ng perfect score? Kung makakakuha siya ng perfect score, ako'y nakadapa at nagsusuka. Kumain pa ng 3 malaking subo. Matinding tao sa itaas. Sasamahan kita. Imposible na makakuha ng perfect score. Kahit na magaling siya sa kalkulasyon. Kahit na sobrang galing ng sagot niya. Pwede bang lampasan niya ang napakaraming eksperto sa mundo? Wala nang makahanap. Kung nakasalalay lang ang lahat sa kanyang kalkulasyon. Basta't hindi ako naniniwala. Hayaan siyang maging mayabang. Tingnan natin kung paano ko siya pagtatawanan kapag lumabas na ang score. Bagaman ang tanong na ito ay medyo pang-aapi. Pero gusto ko pa ring tumawa. Hindi ba ito ang hinihingi niya? Isang mahirap na tanong. Hahaha. Huwag siyang maghintay hanggang lumabas ang score ng exam. Hihintayin din ang score. Lahat ay pwedeng mag-isip ng kaunti. Ngayon na simulan na. Akala niyo ba may posibilidad pa siyang makakuha ng perfect score? Matindi. Sa grupo ng mga nagbigay ng tanong, si Qin Zhengguo ay nakangiti. Nagbigay ng thumbs up na ekspresyon. Si Ginoong Wu, hindi ko in-expect na mayroon ka palang ganito. Kailangan bang sabihin? Alam mo ang pag-aayos ng mga tao. Tungkol sa tanong na ito, kahit sino ang pumunta, imposible nang makuha ang perpektong marka. Para bang ito ay isang dimensional na pag-atake? Zhang Mengling, medyo labis na. Wu Jianjun, medyo labis na. Pero hindi ito ang hinihingi ng numero 2 sa itaas.
Sumusunod sa kasalukuyang mga pangyayari. At saka, isa lang ang puntos. Sa huli, gusto ko lang gamitin ang puntong ito para pabagsakin ang lahat ng mga nag-aaral. Kasama na si Chenzi. Ang mahirap na tanong na ito, tingnan natin kung paano niya ito masusolusyonan. Kenjai, hehe. Para sa akin, Zhang Mingling ay walang masabi. Buto, sinasabi sa online na tiyak na hindi ka makakakuha ng markang ito. Si Ying Wenwen ay medyo nagagalit. Isang maliit na mukha na parang tunay na dumplings. Sobrang labis na. Hindi ko alam kung bakit sila excited. At saka, sino ang makakasagot sa tanong na ito? Walang anuman. Si Chenzi ay bahagyang umiti at umiling. Sa kalooban, may alam na siya kaya hindi siya nag-aalala. Hintayin ang mga marka bago pag-usapan. Paano nga ba? Wala pang simula. Si Ying Wenwen ay nagulat. Hindi ba't kayang makakuha ni Zijin ng perfect score ito? Pero, saan bumagsak ang kay 739? Totoong kayang makalkula ito. Si Ai, kahit na siya ay may walang kondisyon na tiwala kay Chenzi. Sa sandaling ito, hindi maikakaila ang kanyang pagkamangha. Humigop ng malamig na hangin. Hindi nagtagal. Tumawag din ang mga magulang. Pero hindi sila nagtatanong. Kundi nagbibigay ng aliw. Walang anuman. Dati, 1 taon na hindi nakakuha ng perfect score, di ba? Sa tingin ng iyong ina, sila'y nagpapahirap sa'yo. Ito ay talagang isang suliranin ng siglo. Walang sinuman ang makasasagot ng tama. Ano bang malaking bagay yan? Itutuloy natin ito sa susunod na taon. Naniniwala kami sa'yo. Huwag mag-alala. Itay, ina, ako'y matatag tulad ng matandang aso. Walang anumang psikolohikal na puwersa. Paano hindi mapapansin ni Chenzi ang alalahanin ng dalawa para sa kanya? Mainit ang tuktok ng bundok. Hindi ko alam pero, siya talaga'y hindi nag-aalala. Teknolohiya ay nasa kamay. Ang mundo ay akin. Kung kinakailangan, gagawin ko ng mabuti. Sa ibang pagkakataon, tumawag din si In Chenxi upang magbigay ng pakikiramay. Isang magandang manugang sa bawat salita. Kaya't nahihiya si Chenzi. At nagpakita na kung may oras, maaari tayong magpunta sa Shenzhen para maglibang.